Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapuntahan ng may-ari ng ubasan ng kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasamang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapa sa atin ng kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang maging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Natitipon tayo bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Kaya sa pagtitipon na ito, ating bigyan ng papuri, pasalamat at pagpupugay ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, isang bagay po ang ipinapaalala uli sa atin ng ating mga pagbasa para sa araw na ito. At ano po yun? Ang kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin bilang Kristiyano, alam natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Alam natin na kailanman
hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Alam natin sa buhay natin, nag-uumapaw ang kanyang grasya, pagpapala at biyaya. Dahil ang Diyos ay tunay na mabuti. Bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa umagang ito? Mapapansin po natin mga kapatid na ang ating unang pagbasa at ang ating ebanghelyo ay medyo magkaparehas. At ano ho ang kanyang pinagkaparehas? Sa kwento ni Jesus na napakinggan natin sa ating ebanghelyo, marahil yan din ho ang pinapatungkulan ni Propeta Isaías patungkol sa isang taong may nag-aari ng isang ubasan. At yung may pag-aari ng ubasan, ginawa niya ang lahat. Naglagay ng pangharang, naghukay, naglagay ng tore. Sa madaling salita, yung may-ari ng ubasan, tumawag lamang ng manggagawa, pero ang lahat ng bagay handa na. Lahat ng bagay nakaayos na sa kanyang ubasan. Ang gagawin na lamang ng mga manggagawa, gagawin ng tapat, gagawin ng maayos ang kanilang tungkulin. Pero sa ating unang pagbasa, nung oras na ng anihan, pagtikim ng may-ari ng ubasan doon sa mga ubas sa kanyang lupa, ano ang kanyang narasahan? Maasim ang ubas. Hindi namunga ng maayos. Mga kapatid, ang Diyos ay laging mabuti. Ang Diyos laging nagbibigay ng pagpapala sa atin. Inaayos ng Diyos kung ano man ang pwedeng maayos sa buhay natin. Pero maraming pagkakataon, tayo mismo ay hindi namumunga dahil tayo mismo ang sumusuway sa Diyos. Mga kapatid, hindi mawawala ang kabutihan ng Diyos. Pero minsan sa buhay natin, hinahanap natin kung nasaan ang Diyos. Pero hindi natin minsan napagtatanto na tayo minsan ang may kakulangan. Tayo minsan ang may kahinaan. Tayo minsan ang nagkakasala. Sa mga oras na hindi natin napapansin ang kabutihan ng Diyos, yan din ang mga oras at pagkakataon na tayo ay umaasim. At kapag tayo ay umaasim, ibig sabihin, hindi maayos ang ating bunga. Kaya mga kapatid, magandang tingnan po yan sa buhay natin. Palagi naman palang mabuti ang Diyos. Pero bakit tayo minsan ang hindi namumunga? Baka kasi tayo ang tumatalikod. Tayo ang nagkakasala. Tayo ang nagkakamali. Hindi natin pwedeng ibaliwala ang kabutihan ng Diyos dahil ang kabutihan ng Diyos laging nandiyan. Pangalawang bagay, kung ang kabutihan ng Diyos ay laging nandiyan, ano naman ang dapat nating itugon? Sa ating ebanghelyong napakinggan, ano ang ginawa ng mga inupahan ng may-ari ng ubasan doon sa mga kanyang alipin na pumunta at singilin sila doon sa kanilang upa? Di ba pinatay nila? Ano ang ginawa ng may-ari ng ubasan? Nagpadala ng mas marami. Ano ang ginawa nila? Pinapatay pa din nila.
Kaya anong sabi ng may-ari ng ubasan? Ipadadala ko yung aking anak. Sa tingin ko, irerespeto nila iyon. Pero ano ang ginawa ng mga manggagawa doon sa ubasan? Di ba pinatay din yung kanyang anak? Pero hindi nawala yung pagiging tapat ng Diyos. Hindi nawala yung pagiging tapat ng may-ari ng ubasan. Sa madaling salita, mga kapatid, ano ang dapat nating itugon sa kabutihan ng Diyos? Maging tapat sa Kanya. Maging tapat sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga, di ba sa ating ikalawang pagbasa, ano ang paalala sa atin ni San Pablo? Kung gusto nating mamunga ng maayos at maganda, gumawa tayo ng kaaya-aya sa mata ng Diyos. Gumawa tayo ng kabutihan, gumawa tayo ng tama. At sa paggawa natin ng tama, tunay tayong magiging tapat sa Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin na laging nandiyan ang kabutihan ng Diyos. At kung laging nandiyan ang kabutihan ng Diyos, ano ang hamon sa atin? Maging tapat tayo sa Diyos. At kung tayo ay magiging tapat sa Diyos, ano ang dapat tungkulin, responsibilidad at misyon natin? Gumawa ng mabuti. Gumawa ng tama. Sa Ebanghelyong napakinggan, bakit ba nila pinapatay kahit yung anak nung may-ari ng ubasan? Dahil isang bagay ang namutawi sa kanilang puso. Ano po yun? Naging sakim sila. Naging makasarili sila. Mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos ipinagkakaloob sa atin sa biyaya. At hindi natin makikita ang kabutihan nagpapapala ng Diyos kung tayo ay nagiging makasarili, kung tayo ay nagiging sakim. Bagkus makikita natin ang kabutihan at tayo ay magiging tapat sa Diyos kung marunong din tayong magbahagi, kung marunong din tayong magbahagi ng kung ano ang biyayang tinatanggap natin sa Diyos. Ang sarap sigurong mabuhay sa mundo, mga kapatid, kung ang bawat isa hindi makasarili. Masarap sigurong mabuhay sa mundo kung ang bawat isa sa atin walang sakim. Masarap mabuhay sa mundo dahil ang Diyos ay mabuti, dahil siya ay tapat. Dapat tayo din ay maging tapat. Mga kapatid, magandang tapusin po natin ang ating pagninilay sa umagang ito sa isang karanasan na gusto kong ibahagi sa inyo. Minsan ho, ako ho ay pauwi doon sa aking tinutuluyan at meron hong lumapit sa akin na isang deboto ng Nazareno. At ang sabi niya sa akin, parang pari po kayo. Parang kayo po yung nagmimisa sa Quiapo. Kaya sabi ko sa kanya, ako nga ho yun. Sabi niya sa akin, Father, pwede mo ba akong matulungan? Sabi niya, may sakit kasi yung anak ko. Kaya dahil nakilala niya akong pari, nakakahiya hong tumanggi. Kaya sabi ko sa kanya, oh, ito pandagdag niyo po doon sa gagastusin po ninyo sa inyong anak. Pero, pagkabigay ko sa kanya ng tulong ko, nagsisigaw siya. At ang sabi niya, si Father nagbimigay. Salamat, Father. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang maingay. Yan lang yung laman ng wallet ko. Huwag
Huwag ka nang maingay, baka dagsain pa tayo. Pero isang bagay ho yung sinabi sa akin nitong kausap ko na ito. Sabi niya sa akin, Father, nakatanggap kasi ako ng biyaya mula sa iyo. Hindi ho ba dapat yung biyaya na natatanggap ko, ibahagi ko din sa iba? Alam niyo po, nalungkot ho ako ng mga oras na iyon. Dahil nasabi ko sa aking sarili, pari pa naman ako. Pero ako pa yung naturuan ng isang taong nangailangan, tunay na nangangailangan, pero handa pa ding magbigay. Handa pa ring magbahagi. Mga kapatid, mabuti ang Diyos. Naging tapat ang Diyos sa ating lahat. Hamon sa atin, maging mabuti din sa Diyos at maging tapat. Paano? Matutong magbigay. Matutong magbahagi. Huwag maging sakim. Huwag maging makasarili. Dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi siya naging makasarili. Ang Diyos laging nagbibigay. At ang ibinibigay ng Diyos, laging nag-uumapaw, laging sobra, laging maganda, at laging malaki. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, tingnan natin yung ating mga sarili. Tingnan natin ang ating mga buhay at mapagtatanto natin na kailanman ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, mabuti at tapat. Amen.